Ang di nabubulok na puso ni San Camilo de Lelis. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Magkapet, pandasal muna tayo. Nung kamakailan, bumisita ang Incorruptible Heart ni San Camilo de Lelis sa ilang simbahan sa Maynila. Pinagpala naman akong makita ito at nakilala ko tuloy ang isa sa napakaraming santo sa simbahang Katoliko. Si Camilo ay pumasok sa seminaryo, ngunit hindi siya tinanggap dahil sa sugat niya sa binti na hindi raw magagamot. Nagkaroon siya ng malasakit para sa mga may sakit nung siya'y na ospital at nakita niya ang kakulangan sa pag-aalaga ng mga may sakit. Siya'y naging pari noong 1584 at nag-umpisa ng sarili niyang kongregasyon na nakatalagang mag-alaga sa mga may sakit. Namatay si San Camilo noong 1640 at hanggang ngayon, halos 4 na siglo nang nakaraan, buo pa rin ang puso niya. Ang mga ganitong himala sa ating simbahan ay nakakatibay ng ating pananampalataya. Mahilig tayong humingi ng mga palatandaan at himala sa Diyos bilang patunay ng Kanyang presensya o gabay. Gusto din natin ng katibayan na buhay nga ang Panginoon at kumikilos sa ating panahon. Ngunit minsan, kaya tayo humihingi ng palatandaan ay dahil gusto nating magdahilan sa kakulangan ng ating pananampalataya. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, sa isang taong may pananampalataya, walang paliwanag ang kinakailangan. Sa isang walang pananampalataya, walang posibleng paliwanag. Tayo magdasal? Lord, palakasin mo ang aking paniniwala sa inyo. Amen.